Mukhang hindi po nakikinig at ayaw makinig ni Pangulong Marcos sa idea ng mga nag-oobserba at mamamayang Pilipino, nagmamalasakit, nagmamahal sa gobyernong ito. Na magpalit siya ng ibang gabinete, magpalit siya ng ibang opisyal na sa tingin ng mamamayan at tingin din ng inyong lingkod. Meron pong mga cabinet secretary hindi nababagay o hindi nakakapag-deliver ng mataas na expectation ng taong bayan sa ilalim ng Marcos administration. Ganito po kasi ang sitwasyon. Ang lahat ng cabinet secretary, ayan po ay nasa ilalim ng Office of the President. Ang lahat ng ginagawa ng mga sekretary ay nagre-reflect yan sa Pangulo. Pag pumalpak ang sekretary, ang damage sa Pangulo. Pag mabuti at magaling ang sekretary, ang gwapo at positibong dating ay sa Pangulo. At yan naman ang pagbabasihan ng taong bayan kung tama o mali. Kaya, sa ngayon, hindi mo natin maiwasan na ang mga Pilipino ay maghanap sa performance ng ibang cabinet secretary kung nababagay ba o nakakatulong ba sa Marcos administration. Ito lang ang sample. Sa laban sa graft in corruption, kontento ba kayo sa pag-handle ng mga inatasan ng Pangulo? Pagdating naman ho sa law enforcement na dapat sila nagpapatupad ng arrest order, warrant of arrest sa lahat ng mga may mga kaso sa flood control scam, korupsyon at kasong kriminal. May kanya-kanyang departamento, may division of labor sa gobyerno. Ang issue ng pagpapatupad ng warrant of arrest galing sa court order ay trabaho ng police under ng Department of Interior and Local Government. Pwede rin NBI pero hindi rin priority ng NBI kasi ang NBI ay talagang investigation. Ang talagang kadalasang nag-implement ng warrant of arrest, PNP. Kasi ang advantage ng PNP, kahit sa probinsya, barangay, purok, may pulis. Kaya nationwide ang scope nila. Meron silang mga power. Hindi katulad ng NBI, may mga lugar na walang ahente ang NBI. Sa region meron, pero sa mga purok barangay, walang NBI agent. Kaya hindi pwedeng silang sisihin pagdating sa implementation ng pagpapa-aresto after ng mga court order para ho sa mga pinapanagot sa ating bansa, ng ating mga batas. Yun po yun. So, dahil nga po may kanya-kanyang trabaho ang cabinet secretary, pero lahat yan ay direktang nakakaapekto sa mamamayan kung aktibo at positibo na i-deliver ang kagustuhan ng Pangulo at ng taong bayan. Pag hindi naman nagawa, laging taong bayan kasi ang biktima at ang Pangulo ang nasisisi. Ang problema lang sa akin huntingin, kasi lately, isang araw lang ay parang sinabi ng Malacanang na wala daw pagbabago sa kanyang gabinete. Yun ang aking pinagbabasihan ngayon, na tila hindi siya nakikinig sa mamamayang Pilipino. Hindi naman natin pinangungunahan ang Pangulo eh. Ang atin naman idea, suggestion, at observation. Kung marami nag-o-observe at nagbibigay ng ang tingin nila ay may pagkukulang ang isang opisyal ng gobyerno at binaliwala ng Pangulo, ay ang Pangulo pa rin ang mananagot yan. Kasi sa dami po ng pasaway, sa dami ng aabuso, sa dami ng may mga kaso at dapat kasuhan at mga wanted dahil mayroong court order, walang nahuhuli ng malalaking tao. O sino may pagkukulang dyan? Hindi taong bayan. Taong bayan ay dapat laging pinaglilingkuran. Diba? Hindi naman pwedeng lahat na lang ang Pangulo. Hindi naman pwedeng ang Pangulo pa ang manguhuli sa mga wanted at mga pugante. Hindi naman kailangan ang Pangulo pa ang mag-iimbestiga sa mga kurap. Kaya nga nandyan yung mga cabinet secretary. Kaya nga nandyan ang maraming opisyal ng gobyerno. Sila ang magtatrabaho niyan. Pero kung mabagal, namumuliti ka, o baka may pinagtatakpan pa, again, ang damage ay sa mamamayang Pilipino at kay Pangulong Marcos. Yan po yung dahilan. Hindi ko pinangunahan, hindi ko inutosan ng Pangulo. Bilang observation lang, ayaw niyang makinig sa tao.
Kung ano ang kanyang tingin siguro at tiwala sa kanyang gabinete, wala siyang pakalam, bahala kayo. Ayun ang kanyang style yun. Bahala na rin kayo. Kasi sa ngayon po, ang kalaban ng Marcos administration ay ang oras. 2 taon na lang siya. At kung hindi siya makakapagpakulong ng malalaking tao na sangkot sa iba't ibang krimen at grabing korupsyon, mababaliwala. Ito ho yung legacy na kanyang sinimulan. Ito ho yung isang legacy na talagang kanyang pwedeng ipagmalaki kung makapagpapakulong siya ng malalaking personalidad. At pero kung wala, at kulang, ay wala po. Ngayon, sinisilip na nga siya ng mga anti-Marcos. Wala daw nagagawang proyekto, kahit naman meron. Wala tayong magagawa. Hindi ko na trabaho magpaliwanag yan. Nandiyan naman yung communication ng Office of the President na billion ang budget taon-taon sila magpaliwanag dyan. Yung aking observation at paghahayag na kung anong totoo ay bahagi lang ng pagbibigay natin ng suporta sa gobyerno at sa taong bayan. Ang akin ho kasing paniniwala, pag sinuportahan natin ang Pangulo, hindi kinakailangan lahat ay papuri. Hindi kinakailangan lahat positibo. Hindi. Itong ganitong issue, ito ay constructive criticism. Ito ay isang panawagang lehitimo. Isang issue na dapat ay ikonsidera. Kung ibabaliwala niya, ay di bahala siya. Diba? Ganun lang naman yan eh. After all, sila din ho mayroong authority. Sila din man ho ang tatamaan yan kung kulang ang kanilang performance. Pero ulitin ko, hindi po ako nakikialam, nag-oobserba lang base sa nangyayari at tingin ko ay pangailangan ng mamamayang Pilipino. Pag hindi siya nagpalit ng gabinete na merong sa tingin niya ay pagkukulang sa tingin ng taong bayan, walang maiiwang malaking legacy. Matatapos ang kanyang term na siya'y bubugbugin ng mga kalaban ng administrasyon. Hindi lang siya bububugin sa batikos ngayong panahon ito, nung mga nakaraan, sa mga susunod na araw, at ang pinakamasakit nito, pag wala na siya sa kapangyarihan, wala na siyang maaaring kakamping malaki. Talagang bububugin siya, talagang aakusahan siya, talagang sisiraan siya, baka nga demandahan pa, baka ipakulong pa ng mga taong galit sa kanya. Iyan ho yung pwedeng mangyari. So hindi ko kayo tinatakot. Pero kung gagawin ng ating Pangulo ang totoong paglilinis para hindi siya masilipan, yung 2 taon kahit na maliit na oras na yan, marami pang pwedeng magawa. Yan po yung aking sariling opinion. Kayo, ano ang inyong masasabi? Mananahimik na lamang tayo? Kung kontento na ba kayo sa performance ng gobyerno? O kailangan magpalit ng mga bagong muka para maka-take off, makabangon at makabawi at may maiwang legacy malaki na hindi makalimutan ng taong bayang naging matino ang gobyernong ito. Please like and share. Subscribe and follow.